everyone! Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Sasrogando Sasot, ang inyong pinaka-favorite na tagalista ng Noisy. Ayan. Mainit na mainit ngayon ang usapin ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa alleged na kasong crimes against humanity. Alam niyo na siguro yan, di ba? Pero i-share niyo po ang itong live na ito nang maliwanagan po ang lahat sa mga pangyayari. Sandali lang, lilinisin ko lamang ang aking salamin dahil inaalikabok na. Pasensya na, ganyan talaga mga noise. Yeah. Okay. I-share nyo i-click share, ayan, sa lahat ng mga taong gustong matuto nang hindi kayo ginagawang mangmang ng gobyerno ni Bongbong Budolero. Okay, i-share nyo na po, ayan. Ano ba, nandito na ba lahat ng noisy? Kung nandito na po ang lahat ng noisy, pakitype po present. Okay, again, magkakaroon tayo na class attendance. Present na ba lahat ng noisy? Present na ba lahat ng noisy? Oh, kung present na ang mga noisy, pakitype po present. Ayan. May matutunan naman kayo. Okay? Yung mga nagsasalita dyan, wala silang alam sa international law. Lalo na yung hey Daria. Okay. Alam mo, eto lang makikinig kayo sa akin. Okay? Ang procedure sa ICC, it's a criminal procedure. Okay? Tanungin nyo kahit sinong lawyer, judge, sasabihin ko sa inyong ito. Mag-agree sila sa akin. Sa kahit anong criminal trial, actually, pabor ito parate sa accused. Yung karapatan ng accused talaga, sinisecure talaga yan. Always remember that. Because no one can be deprived of life, liberty, and property without due process of law. And that applies in the ICC. Ang ICC, it's simple an extension of common criminal law principles sa buong mundo. Okay? So, kasama yan, yung principle na yan, na the rights of the accused will be respected at all times, all throughout the proceedings. Because ang standard ng criminal law ay, anong standard ng criminal law in order for you to be convicted? Proof beyond reasonable doubt. Hindi lang proof beyond reasonable doubt. Kailangan the entire proceedings has been fair. Okay? Ngayon, merong rules. Okay? May rules of court. Yung mga lawyers dyan, makinig kayo. Alam nyo ito. Huwag tayong magmaang-maangan. Kahit yung mga din dyan na, hindi ko na sabihin, pero may kapitbahay ako na nang molesta siya ng estudyante niya nung 80s. Charot. Anyway, meron yung rules, di ba may rules of court nga tayo Papaliwanag ko lang kayo sa Pilipinas And this applies to all criminal, in all jurisdictions. Yung procedural fairness, ibig sabihin, the entire procedure, dapat irespeto ito. Dapat, kasi nga dinideprive mo yung tao ng liberty So dapat, meron kang justification kung bakit may dideprive yung liberty ng tao. And dapat, ito ay compliant sa kanyang karapatan. Okay? Lalo na accused pa lang Duterte is still an accused person. Hindi pa po siya convicted. Kaya, yung buong karapatan niya, applicable. Okay? Only when you are convicted that your rights are actually curtailed. That's very basic principle in criminal law. Kayo naman mga law din dyan. Don't use your emotions. Use your logic. Okay. Now, ipapaliwanag ko sa inyo ang nangyari. Okay? Eto, malinaw na malinaw sa inyong lahat ang nangyari. Kayong mga pulis, makinig kayo. AFP, makinig kayo. Okay? I-share nyo ito sa mga sundalo ninyong kasama. Dahil yung commander-in-chief ninyo, inabuso kayo. Hindi sila nag-comply sa arrest proceedings mismo ng ICC. Ikaw, Enrile, makinig ka. Okay, may mga pa-comment pa ka pa na international law. Hindi mo naman alam yung international law. Enrile, makinig ka nang may matutunan ka. Diyos mio. Okay. Eto bibigyan natin yung facts. Okay.
facts muna tayo, facts. Okay, anong ginawa nila? Inaresto nila si Digong. Dinala saan? Dinala si Digong pagka-aresto. Saan? Saan dinala? Isulat nyo nga, saan dinala si Digong nung inaresto siya? Saan siya dinala? Saan po siya dinala? Saan po siya dinala? Si Digong nung inaresto siya. Saan siya dinala? Hindi ba sa Villamor Air Base? Dinala si Digong nung inaresto siya by virtue of arrest warrant ng ICC. Dinala siya sa Villamor Air Base. Tapos nandun si Torres, binabasa-basahan pa niya ng right si Digong. Tapos si Digong ay isinakay sa aeroplano at inilabas sa Pilipinas, and the airplane now is going to on route to Rotterdam sa Netherlands. Okay, Rotterdam is just a city next to The Hague. Kaya sa Rotterdam yung dinala kasi I believe ang Rotterdam ang airport sa Rotterdam ang tumatanggap ng chartered flights. Anyway, so yun ang facts. May ICC arrest warrant daw. Kinuha si Duterte, dinala sa Villamor Air Base. That's a fact. Nakita nyo yung lahat. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Makinig ka, Enrile, itong international law. Okay. Ano? Ito, papabasa ko sa inyo. Article 59. Ito ang arrest proceedings ng custodial state. Ito ang batas. Enrile, itong international law. Makinig katanda. Article 59 ng ICC. Meron pong procedure of arresting an accused. Okay, meron. Batas ito na. Let's work under the condition na nasa jurisdiction tayo ng ICC. Kaya kung wala tayo sa jurisdiction, edi lalong mas mali yung pagkakaresto nila. So, assuming for the sake of argument na ang Pilipinas ay under sa jurisdiction ng ICC, meron pong arrest proceedings ang ICC. Ano ito? Nandito ito sa Rome Statute, and really, magbasa ka! Magbasa kayo, PNP, magbasa kayo! Bong-bong, wag puro singhot. Article 59 ng Rome Statute. Anong sinabi ng Article 59.1. Ito ang procedure, procedure. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question. Ano ibig sabihin yan? Pag naka-receive ka, arrestin mo kagad. Correct. Sabihin natin, correct yung ginawa nila. Inaresto nila. Nakatanggap sila ng warrant of arrest. Inaresto nila. Pero may next step, mga friends. May next step pag inaresto mo. Ano ang step 2? Step 2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state, which shall determine in accordance with the law of the state that 1. A. Warrant applies to the person. 2. The person has been arrested in accordance with the proper process. And C. The person's right have been respected. Step 2 pa lang tayo. Anong sabi nito? Tatagalogin ko. Pag ikaw ay inaresto, anong dapat ang gagawin sa'yo ng arresting officer? Dadalin ka sa harapan ng competent judicial authority. Ibig sabihin, si Digong dapat dinala saan? Sa hukuman ng Pilipinas. Sa harapan ng hukuman ng Pilipinas. Pero anong ginawa nila? Saan nila dinala si Digong? Sa Villamor Air Base. Kailan naman naging korte ang Villamor Air Base? Napakalinaw dito, mga engot kayo. ICC law ito. Ito ang ICC procedure. Ito yung pinagmamalaki ninyo. Violate nyo yung law. Number 1 violation. Hindi nyo dinala si Digong sa harapan ng competent judicial authority. Yung competent judicial authority na yun, which is ang ating korte, dapat ididetermina ng competent judicial authority ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, and number 2, na yung naaresto si Duterte has been accordance with the proper process.
Was it proper process? Hindi mo nga dinala sa harapan ng competent judicial authority. Torres, tanga ka! Ikaw ang may kasalanan nito. Ignorance of the law. What? Excuses no one. Nasa batas ng ICC, Torres, Bongbong Marcos, na pag inaresto mo, may inaresto ka na may warrant of arrest from the ICC, dadalhin mo yung inaresto mo dapat sa harapan ng competent judicial authority sa bansa mo. Yaan ang nasa batas ng ICC. You violated it. You violated it. Okay. Di ba? Violated na. Kita niyong lahat. Saan dinala si Digong? Dinala ba si Digong sa harapan ng competent judicial authority? No! Kitang-kita niyong lahat. Siya dinala sa Villamor Air Base. Hindi ba? Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a competent judicial authority. The AFP, na yun ang pugad ng AFP, Villamor Air Base is not a competent judicial authority. Torres is not a competent judicial authority. Sino lang ang competent judicial authority sa Pilipinas? Nasaan ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Supreme Court and the courts. Dinala ba nila sa kahit anong korte sa Pilipinas si Duterte? No. So they violated ICC rules already. Doon pa lang. They violated procedures. At alam to ng mga lawyers, if you violated a procedure, anong mangyayari sa kaso? Diba? If things are fair, anong mangyayari? Tanungin nyo sa mga lawyers. Tanungin ninyo sa mga law din. Kung sinabi kong sila na sasabihin nila hindi madidismiss, you are not acting on jurisprudence. Ayan o, in accordance with the law of the state, ibig sabihin in accordance sa law ng Pilipinas, ididetermine na pa ng korte ng Pilipinas dapat na yung warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Second, na yung pagkaka-aresto kay Duterte ay dumaan sa proper process. At number 3, na ang rights ng arrested ni Duterte ay dapat respected. Ididetermine na pa yun ng court. Anong ginawa nila, Bongbong? Anong ginawa ng AFP? Anong ginawa ninyong mga polis? Ipinasok niyo si Duterte sa eroplano at inilipad niyo palabas. Is this according to the arrest proceedings ng ICC? No. Is it according to the arrest proceedings ng Pilipinas? No. So kayong mga polis, kayong AFP, anong batas ang sinusunod ninyo, mga putang ina kayo? Sabihin nyo sa mga Pilipino, anong batas ang sinusunod ninyong mga putang ina kayong mga sundalo at mga pulis sa ginawa nyo kay Duterte? Batas ng Pilipinas? Definitely no. Batas ng ICC? Definitely no. Dahil ayon mismo sa ICC, dapat ang inaresto ninyo ay dinala mismo sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At yung competent judicial authority na yon, dapat ay aalamin pa na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, ang arrest proceedings ay ay proper, at ikatlo, ang rights ni Duterte ay respected. Hindi nyo ginawa yan. So definitely, kayong mga sundalo, kayong mga pulis, anong batas ang sinusunod nyo? Explain it to the Filipino people. What was the law did you follow? What was the law did you follow? Illegal. Everything that you did is illegal. You are not following the Constitution. You are not even following the ICC statute. So what are you following, kayong mga sundalo at mga pulis? Magising kayo. Ngayon, okay, nag-violate na sila doon. Hindi ba? Nag-violate na sila doon. Hindi nila iniharap si Digong. Hindi nila hinarap si Duterte sa competent judicial authority. Dinala nila, di ba, sa Villamor Air Base, and from Villamor Air Base, inilakay ng eroplano. That's not according to the arrest proceedings of ICC itself. Meron ka ng procedural flaw. Kayo ang nagkamali. Kayo mga pulis, mga sundalo, wala kayong batas na sinusunod. Mahiya kayo sa mga anak ninyo, sa pamilya ninyo, at sa bansang Pilipinas.
Anong batas ang sinusunod ninyo? Ito ang batas na umiiral sa arrest ni Duterte. ICC statute. And according to the ICC statute, dapat si Duterte ay iniharap sa competent judicial authority ng Pilipinas. Hindi nyo ginawa yan. So, anong sinusunod ninyong batas? Wala. Ngayon, violated na yan. Pupunta ngayon tayo sa Article 59.3. Anong sabi ng Article 59.3 ng arrest proceedings? The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial state for interim release pending surrender. Anong ibig sabihin nito? Di ba? Inaresto mo. Tama. Inaresto nyo. Kayo, tama. Ang pagkakamali nyo kayong mga sundalo at mga polis, hindi nyo ginawa yung step 2. Dinala nyo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. At pag nakaharap na si Duterte sa competent judicial authority, dun siya mag-a-apply ng interim release pending surrender. What did you do? You violated the procedures of ICC itself. Sabihin nyo nga sa akin, kayong mga law din na nagmamarunong-marunong, was Article 59.2 complied with? Kitang-kita ninyo ang nangyari. Kitang-kita ninyo mga nangyari, kayong mga law din na nagmamarunong. Kitang-kita ninyong mangyari. Hindi na natin kailangan ditong mag-calisthenics. Alam ninyo at alam ko, pareho tayong may alam sa batas. If the law is clear, we refer to the ordinary language meaning of the law. Ano ang ordinary meaning ng Article 59.2? Kayong mga law din. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Ordinary meaning. Ano ibig sabihin yan? Yung inaresto mo, dapat dadalin mo sa harapan ng competent judicial authority. Ordinary meaning, mga friends. Hindi mo kailangan dito magbale-balentong napakalinaw ng language ng ICC rule. And really makinig ka, this is international law in operation. You didn't comply with this. Sabihin mo nga, and really, did you? Ikaw ang Presidential Legal Advisor, did the BBM administration complied with Article 59.2 of the ICC statute? Malinaw na malinaw sa mata ng mga Pilipino, hindi nyo dinala si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Dinala nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a court. Siguro naman malinaw sa ating lahat yan, di ba? Baka naman dito bubudulin pa tayo. Villamor Air Base is not a court. Kayo mga sundalo, is Villamor Air Base a court? Is Villamor Air Base the venue of the competent judicial authority na kung saan dapat dadalhin nyo si Duterte pagka-aresto ninyo? Kung hindi naman kayo tanga. Torres, is Villamor Air Base the venue of competent judicial authority? Anong batas ang sinusunod mo? Pakipaliwanag kasi ito ang batas malinaw. Article 59.2. Tama ka, inaresto mo. Ano dapat ang gagawin mo, Torres, pagka-aresto mo? According to the ICC statute, dadalhin mo dapat si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. At pag nasa harapan na ng competent judicial authority si Duterte, yung competent judicial authority, i-assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na 1, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte, 2, na ang person, si Duterte, ay inaresto in accordance with the proper process, at 3, na ang karapatan ni Duterte ay nirespeto. At habang nandoon sa harapan ng competent judicial authority si Duterte, pwede siyang mag-request sa harapan ng competent judicial authority ng interim release pending surrender.
Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng competent judicial authority. Doon pa lang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkakaaresto, kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi nirespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba malinaw dyan? Dapat dadalin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte. Article 59.2. Kayo, napanood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige nga, sasampahan mo ako libel, tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Ay, katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din hinarap sa competent judicial authority. Malinaw, ordinary meaning ng law. Ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-aresto mo, Torres, brought promptly. Ang sabi pa, brought promptly. Ibig sabihin, pag-aresto mo, hindi ka na pwede magpabanjing-banjing, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Siguro marunong naman kayo magbasa, kayong mga pulis na nakikinig dito at mga sundalo. Anong sabi ng batas? Pagka-aresto, the person arrested shall be brought promptly before competent judicial authority ng custodial state. Sinong custodial state? Pilipinas. Sinong competent judicial authority ng Pilipinas? Sino? Mga sundalo na loyal sa Constitution. Anong sinasabi ng Constitution kung nasaan ang judicial power ng Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Kaya nga, di ba, loyal pa kayo sa Constitution? Ano sinutunod yung batas? Ayun ang batas ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Ano ang Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at pulis? Nasa judiciary. Nasaan ang venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution. Tama? Kasi kung loyal kayo sa Constitution, dapat sinunod nyo yung batas ng ICC. Hindi ba? Kayo mga pro-ICC. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, hayaan mo na kayo magkamali bago kayo i-correct, di ba? Hindi nyo inalam. May batas pala ang pag-aresto. Really? Meron palang international law ng pag-aresto dapat kay Duterte. Hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba kung ginawa mong advice? Ayan, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. You didn't do it. Dinala mo sa Villamor Air Base. Anong legal calisthenics ang gagawin ninyo kung bakit justified yung violate ninyo ng Article 59.2? Article 59.2 pa lang. Hindi pa tayo pupunta sa Article 59.3. Dalawa na. This is assuming na may jurisdiction ang ICC. Ngayon, assuming na meron jurisdiction, nag-comply ba kayo sa Article 59.2 and then Article 59.3? No! So kayong mga lawyer na nakikinig, kayong mga law din, mga law students, kung may kliyente ka at binayolate
ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong kliyente. Anong gagawin mo? At if all things are fair, kayo mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Akala nyo wala akong alam. Hindi ba sa Pilipinas marami tayong jurisprudence? Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Anong ibig sabihin niya mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, no, may hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant na dala sa ibang address or whatever. Tapos, nagpatuloy yung kaso. Tapos, na-convict ka. Na-convict ka kunwari. Pero, merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Anong sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganon katindi kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court, mga friends. Hindi na tayo dito quadcom, no? Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap nyo sa competent judicial authority. Hindi nyo hinarap sa competent judicial authority sa Pilipinas. Flaw. Di ba flaw? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo? Makinig, tanongin yung mga may kakilala ditong sundalo at pulis. Hindi ba loyal dapat sila sa Constitution? Sa Constitution natin, di ba, international law will be part of the law of the land. Di ba, general principles, di ba? General principles of international law will be part of the law of the land. Kaya nga sinasabi nila, ICC is part of the law of the land, emerald. Di dapat part ito ng law of the land natin, Article 59.2. ICC law ito ng Rome ng arrest proceedings ng ICC. Paano yan, mga sundalo? Meron bang batas sa Pilipinas na nag-justify sa ginawa nyo kay Duterte? Wala. Meron bang batas sa ICC arrest proceedings na nag-justify sa ginawa ninyo? Wala. So, hindi batas ang sinusunod ninyo, mga sundalo at pulis. Anong sinusunod ninyo? Paki-explain ka. Hindi batas ang sinunod ninyo nung ginawa nyo kay Duterte. Hindi tao ang sinunod ninyo. So you are no longer under the rule of the law, but under the rule of men. Mag-isip-isip kayo. Yung mga matitinong sundalo dyan, nakikinig ba kayo, mga kayong mangging kaligatan? I'm pretty sure, no? 16,000 tayo. I'm pretty sure nakikinig kayo. Uulitin natin sa mga kakarating pa lang. Okay? Ulitin natin sa mga kakarating pa lang. Facts muna tayo. Facts. Anong facts? Meron daw warrant of arrest na inisyo ang ICC laban kay Duterte. Inaresto nila si Duterte, dinala nila sa Villamor Air Base. After Villamor Air Base, isinagay sa eroplano. Malinaw yan sa mga Pilipino. It is clear to the Filipino people what happened. Pero according sa arrest proceedings ng ICC, ito ang batas. Di ba sabi niyo sinusunod niyo ang ICC? So dapat susundin niyo rin ang ICC arrest proceedings. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Arrest. Yung inaresto, iaharap mo dapat sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan ang warrant. Okay, titingnan ng competent judicial authority ng Pilipinas na yung warrant ba ay applicable sa person, ang pag-aresto ba ay in accordance with proper process, at nirespeto ba ang rights ng inaresto in accordance with the local law. State law, ay na nakalagay, Article 59.2. Okay? Pagkatapos niyan, habang nakaharap si Duterte sa competent judicial authority ng Pilipinas, doon siya magre-request
ng interim release. Ngayon, ang korte ipaprocess yung interim release. I-determine na kung may grounds ba for interim release, etc. Sinunod nyo ba ang arrest proceedings ng ICC? I am operating under your assumption na may jurisdiction ng ICC. Kung may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, then dapat nag-ooperate ka according to arrest proceedings ng ICC. Hindi ka nag-operate. Nilabag mo yung arrest proceedings. Wala ito sa batas ng Pilipinas. So si Torres, anong batas ang sinusunod niya? Ignorance of the law, Torres, excuses no one. Ignorant ka, Torres, sa batas na pinapatupad mo, which according to you is the law of ICC. But according to the law of ICC, Torres, at kayong mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a venue of competent judicial authority. And competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalo at pulis, na kanino vested ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Napakalinaw, hindi ba? Oh. So, sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Ergo, you are complying within the law of ICC. Dapat. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Hindi hinarap si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Pag nagsalita ang ICC na okay lang na hindi iharap sa competent judicial authority, ICC will be violating its own rule. Napakalinaw, this is ordinary meaning ng language principle. And this will be taken up. But I'm sure by the UN Security Council. Sino mga permanent members ng UN Security Council? China, Russia, US, France, UK. Well, maybe US, hindi natin alam kung anong magiging response. But Russia and China will definitely move to cancel the proceedings. Suspend at least. UK at France. Paano i-justify ng UK and France na malinaw na hindi hinarap si Duterte in front of a competent judicial authority ng Pilipinas? Sige nga, anong legal calisthenics ang gagawin ninyo?
Article 59.2, pagka-aresto, dapat ihaharap sa competent judicial authority. Hinarap nyo ba sa competent judicial authority ng Pilipinas? No. Kitang-kita ito lahat ng Pilipino. Ay, nako. Digong, yung mga nandun sa Daheg kay Digong, you're going to be free there because your rights were not respected by the custodial state. You will. When you come back to the Philippines, take maybe airline associated with Russia or with China. Tapos dumuan ka dun sa safe na ruta. And then when you come back, finish what you started, Digong. Yung mga sundalo dyan at mga pulis, anong batas ang sinunod ninyo? Paki-justify sa Pilipino. According to the ICC statute, Article 59.2, pagka-aresto, iyaharap nyo dapat sa competent judicial authority yung inaresto ninyo. Ginawa nyo ba? Bakit hindi nyo ginawa? Walang nag-inform sa inyo. Aba, ignorance of the law doesn't excuse anyone. You are not operating under any law when you arrested Digong, dinala mo siya sa Villamor Air Base, at isinakay mo siya sa eroplano. Dahil ang procedure, arrest, ihaharap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan yung warrant, titingnan yung procedures in accordance with the law ng Pilipinas kung nag-comply. At ikatlo, doon magre-request si Digong ng interim release. Karapatan niya yun, nakalagay dito. Nirespeto nyo ba? Kayong mga sundalo at mga pulis, sinong nag-utos sa inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Remember, Duterte is still innocent. Because he's not convicted. Pero tinraton ninyo siyang convicted. Is that correct? Duterte will be returned. Okay? If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Malinaw ang pagkakadiscuss ko dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry because everything that happened is a fruit of a poisonous tree. Everything that happened has no legitimate seed. Ergo. Diba? Tama? Yung mga law professors. If something is a fruit of a poisonous tree, the proceedings leading to that something is what? Basic yan, di ba? Basic yan sa law. If something is a fruit of a poisonous tree, and what happens to the proceedings leading to the something? Void. Illegal. Not accordance to law. Parte ito ng law. Dapat hinirap nyo si Duterte in front of the competent judicial authority. Nakaligtaan. Either nakaligtaan nila dahil high or hindi nila binasa yung batas. Either way, yung mga sundalo at pulis niloko nung nag-utos sa kanila. Uto-uto naman kayo. For me, uto-uto kayo.
Yung mga sundalo, mga pulis na inaresto, nagpauto kayo. Either nagpauto kayo sa bangag or nagpauto kayo sa walang alam sa batas sa ICC. Eh kung both, mas malala. Bangag na, wala pang alam sa batas ng ICC. So mag-isip-isip na kayong mga sundalo at mga pulis kung anong pinaggagawa sa ininyo. Ewan ko sa inyo. Duterte, this is the first thing na titingnan. Diba? Binayolate na eh. Karapatan mo. Binayolate yung karapatan mo eh. Oh. Fruit of a poisonous tree. So, yun lamang po. At maraming salamat. Keep sharing. At yung mga pulis at sundalo dyan. Ano? Yung mga law din. Malinaw ang facts. Mga dean ng mga law schools. Malinaw ang facts, hindi ba? Inaresto si Duterte, dinala sa Villamar Air Base, isinakay sa eroplano. Yung mga law din dyan, kung tunay kayong may alam sa batas, anong sinasabi ng ICC law? Pag-aresto, ihaharap sa competent judicial authority. After pagharap sa judicial authority, yung judicial authority i-determine na kung yung warrant ba ay para dun sa tao, proper ba yung pag-aresto, at nirespeto ba yung karapatan. And after nun, may karapatan si Duterte humiling ng interim release. Kayong mga law din, napakasimple nito. Hindi ba? The wording of the law is not ambiguous. Ang facts ng nakita ninyo kahapon, judge it according to the law of ICC on arrest proceedings. Did the facts yesterday comply with the arrest proceedings ng ICC? Napakasimpleng tanong. Kahit siguro first day law student masasagot. Diba? Tanong, yan ang pagdebatihan nyo ngayon. Facts. Inaresto, dinala sa Villamar Air Base, isinakay sa eroplano, itinakas, inilabas ng Pilipinas. Ano ang batas? Arrest, present promptly before a competent judicial authority. Competent judicial authority will look at the warrant, will look at the proceedings ng pagkakaaresto, titingnan kung nirespeto ang karapatan ng accused, and the accused can request interim release. Kasama sa karapatan niya yon. Again, law din ng lahat ng law school sa Pilipinas. Facts kahapon, inaresto, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, inalabas sa Pilipinas. Batas, arrest, iharap sa competent judicial authority, bubusisiin ang warrant, ang pagkakaaresto, at kung na-comply ba ang rights ng accused. At doon, pwedeng mag-request si Duterte ng interim release before surrender sa ICC. Tanong, yung law and facts, magkatugma? Kung ang law at ang fact ay hindi magkatugma, sino dapat manaig? Ang law, di ba? Tangina. Oh, tama ako? O mali? Eh kung mali ako, dapat matinding legal calisthenics ito. Malinaw yung batas. Ulitin natin, mga law din, mga law students. Facts. Inaresto, dinala sa Villamor Air Base, isinakay ng eroplano, ipinuslit ng Pilipinas. Batas. Dapat inaresto, pagka-aresto, ipipresenta sa harapan ng competent judicial authority. Competent judicial authority, titingnan ang warrant, titingnan kung ang pagkaka-aresto ay nagko-comply ba ito sa batas ng Pilipinas at kung ang rights ng accused ay sinunod. At doon kasama ang karapatan ni Duterte humiling ng interim release bago siya isurrender. Tanong again, ulit-ulitin natin para pumasok sa kokote ninyo. Yung batas ba at yung facts kahapon ay magkatugma? Ay, Diyos ko, kahit siguro grade 5 ang natapos, masasagot ang tanong ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung gusto nyo hindi maging engot
at yung mga kasamahan nyo hindi mag-engot, i-share nyo ito. Maraming salamat pong muli at mabuhay ang mga totoong nagmamahal sa bayan natin.